Natanong mo na ba sa iyong sarili na bakit ang ibang successful at mga mayayaman na tao ay patuloy na yumayaman kahit merong krisis? Ano ba ang pinagkaiba nila sa mga ordinaryong tao? Maraming dahilan kung bakit ang ibang tao ay nananatiling mahirap at may mga taong patuloy na yumayaman. Pero naniniwala ako na ang success o failure ng isang tao ay hindi bigla ang pangyayari. Bunga lamang ito ng kanilang mga habit. Ika nga ng speaker at author na si Brian Tracy, successful people are simply those with successful habits. Ibig sabihin, ang result ng isang successful na tao ay bunga lamang o refleksyon ng kanyang mga habits. Dahil kung susuriin mong mabuti, 95% sa behavior ng isang tao ay binubuo ng kanyang habit. Ang taong mayaman ngayon ay merong payaman habits noon, habang ang taong mahirap naman ay merong habit ng isang mahirap na tao. Ang isa ay master ng kanyang habit, habang ang isa ay alipin. At heto ang tanong, kung i-apply mo ang parehong habits ng mga mayayaman, yayaman ka rin ba? Oo, napakalaki ng chance na yayaman ka rin. At tamang-tama na napunta ka sa channel namin dahil pag-uusapan natin ngayon ang 7 habits ng mga mayayaman na tao. I suggest na panoorin mo lahat ng habits na babanggitin ko ngayon at ilista mo rin ito. Habit number 1. Ang mga mayayaman ay merong priority araw-araw. Aside sa pagising ng maaga, common behavior ng mga mayayaman na tao ay sinusulat nila ang kanilang priority. Dito nagsisimula lahat ng success na meron sila dahil hindi pa sila kumikilos, alam na nila kung ano ang kanilang target. Tinatanong nila ang kanilang sarili kung ano ba ang isang bagay na magagawa nila ngayon na merong malaking positive impact sa kanilang goal. Di kagaya ng karamihan na kung tatanungin mo kung ano ang kanilang priority, ang sagot ay hindi ko alam. O kung meron man silang ginagawa, siguradong hindi yon related sa kanilang goal. Kaya kung gusto mong yumaman, gawin mong habit ang pagsulat ng iyong priority araw-araw. Isulat mo kung ano ba ang iyong goal. Isulat mo rin ang required actions na gagawin mo para magbigyan mo ito ng katuparan. At heto ang mainam na paraan kung paano mo sisimulan ang iyong araw. Una, isulat mo lahat ng bagay na plano mong gawin. Pangalawa, ayon sa nasulat mong activities, alin sa mga ito ang pwede mong i-cancel o yung hindi masyadong importante. Pangatlo, pagkatapos mong mag-cancel ng activity, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ba ang isang bagay na magpapayaman sa'yo o yung bagay na kung gagawin mo ngayon, one step closer ka na sa iyong goal. Ano ba ang 20% ng iyong activity na magbubunga sa 80% ng iyong achievements? Simulan mong gawin ang ganitong activity hanggang maging habit mo na ito at tingnan mo kung ano ba ang malaking improvement na mangyayari. Merong pag-aaral tungkol dito na ang isang habit ay nabubuo sa loob ng 66 days pag araw-araw mo itong ginagawa. Kaya simulan mo ring isulat ang iyong priority pagkagising mo tuwing umaga at gumawa ka ng aksyon upang ikaw ay magtagumpay. Habit number 2. Ang mga mayayaman ay nagbabasa araw-araw. 88% ng mga mayayaman ay naglalaan ng oras upang magbasa araw-araw para mas lalo pa nilang napapahusay ang kanilang skills. Yan ang ginawang pag-aaral ng author na si Tom Corley na kung saan ay sinubaybayan niya ang daily habits ng 177 self-made millionaires sa loob ng 5 taon. Maraming factor kung bakit kinakailangan ng isang tao na magbasa kung gusto niyang magtagumpay at yumaman. Dito mo kasi makukuha ang mga magandang kaalaman ng mga successful na tao. Hindi ko inakala na makakapag-ipon ako ng 100,000 pesos noong 2016 pagkatapos kong basahin ang librong Rich Dad Poor Dad. Kaya kung meron kang goal na gusto mong maabot, humanap ka lang ng libro na nasulat na ng isang tao na meron ng achievement sa parehong goal mo. Kung gusto mong ma-increase ang sales percentage ng iyong negosyo ngayong taon, humanap ka ng libro tungkol sa sales at marketing. Kung gusto mo namang maging mahusay sa pakikitungo ng ibang tao, basahin mo yung libro na ang topic ay tungkol sa social interaction at leadership o yung mga classic na libro gaya na lang ng How to Win Friends and Influence People o yung mga libro ni John Maxwell tungkol sa leadership. Napaka-importante na ma-develop mo ang habit ng pagbabasa dahil dito mo mapapalawak ang iyong kaalaman at pananaw sa buhay. Meron ding isang kasabihan na the more you learn, the more you earn. Gaya na lang ni Warren Buffett at Bill Gates, merong estudyante na nagtanong sa kanilang dalawa na kung pipili sila ng isang superpower, ano ang pipiliin nila? Ang sagot nilang dalawa ay pareho, kundi ang makapagbasa ng mabilis.
Alam nilang dalawa ang halaga ng pagbabasa. Merong report na si Warren Buffett ay nagbabasa ng 5 hanggang 6 na oras araw-araw, habang si Bill Gates naman ay nagbabasa ng 50 libro taon-taon. Tanungin mo rin ang iyong sarili ngayon kung ilang oras ba ang willing mong ilaan araw-araw sa pagbabasa. Kung ginawa ito ng mga taong 10 times more successful kaysa sayo, walang rason na hindi mo rin ito gagawin. Habit number 3. Ang mga mayayaman ay unang binabayaran ang kanilang sarili. Merong libro na pinamagatang The Richest Man in Babylon. Ito ay kwento ng pinakamayamang tao noon sa Babylon na si Arkad. Meron siyang ibinahagi na prinsipo sa kanyang mga kababayan sa panahon na pinatawag siya ng hari upang magturo kung paano yayaman ang mga ordinaryong tao sa kanilang lungsod. At nang nabuo na ang pagtitipon at nagsimula na siyang magturo, lumapit siya sa isang tao at tinanong kung ano ang trabaho nito. Nalaman niya na ang taong ito ay nagbebenta ng mga itlog, kaya tinanong niya ito ulit. Kung ang ibebenta mo lang ay 90% ng mga itlog araw-araw, tapos itabi mo lang ang mga natira, ano ang mangyayari sa mga natirang itlog paglipas ng panahon? Alam nating lahat ang sagot, aapaw ito sa lalagyan. Ang tawag ng principle na ibinahagi ni Arkad sa kanyang mga kasamahan ay pay yourself first. Ito yung pagtatabi ng percentage o bahagi ng iyong income bago ka gumastos. Kung gagawin mo itong habit ngayon, paniguradong may pera kang maitatabi na posibleng pampuhunan sa mga investment opportunity na darating. Kung gusto mong madagdagan ang iyong kaalaman pagdating sa pag-iipon ng pera, panoorin mo ulit ang aming video tungkol sa pag-iipon. At kung bago ka pa lang sa aming channel, please consider to subscribe para lagi kang updated sa financial content namin. Salamat! Habit number 4. Ang mga mayayaman ay hindi gumagastos lagpas sa kanilang income. Nasubukan mo na rin bang gumastos ng mas malaki pa sa iyong income? O yung nangutang ka ng isang bagay na katumbas ng iyong 3-month salary? Kung gagawin mo ito palagi, wala kang maiipon. Kung wala kang maiipon na pera, hindi ka makakapag-invest. Kung wala kang investment, wala ring pera na magtatrabaho para sa'yo. Ito na siguro ang pinakamalalang habit pagdating sa pera. Ito yung tinatawag na lifestyle inflation, na kung saan tumaas ang iyong income, tumaas din ang iyong expenses. Napaka-common na ng ganitong pagkakamali pagdating sa pera. Kadalasang biktima dito ay yung mga taong walang malaking goal sa buhay. Pero wag mong hayaan na mangyari ito sa'yo. Isipin mo na merong magandang bukas na naghihintay sa'yo. Basta gagawa ka lang ng mga desisyon ngayon na ikauunlad mo. Ang tunay na goal ng mga mayayaman kung bakit nagsikap sila na palakihin ang kanilang income ay freedom at hindi papuri sa ibang tao. Alam mo ba na ang founder ng Walmart na si Sam Walton ay nakatira pa rin sa ordinaryong bahay at nagmamaneho pa rin ng pickup truck kahit merong balita na siya na ang pinakamayamang tao sa Amerika noong 90s? Pickup truck at hindi Lamborghini kahit meron na siyang net worth na $180 billion. Kaya kung tataas ang iyong income, isipin mo si Sam Walton. Huwag mo ring itaas ang iyong expenses. Sa halip, palakihin mo ang iyong ipon o ibang mga investment. Ika nga ng statement ni Robert Kiyosaki, it's not about how much money you make, but how much money you keep. Habit number 5. Ang mga mayayaman ay merong network ng mga kapwa mayayaman. Kung maihahalin tulad natin ang ating utak, ito ay katulad ng isang lupain. Dahil kung ano man ang napili mong itanim dito, tutubo at tutubo rin ito. Ang utak natin ay tatanggap ng mga impormasyon sa ating paligid kahit mabuti man ito o masama. Ganon din sa napili mong mga kasama. Kung ang mga kaibigan mo ay mataas ang pangarap, merong mga magagandang habits, tapos nag-i-invest sa kanilang self-improvement, magagaya ka rin sa kanila. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang quality ng iyong future, alamin mo rin kung ano ba ang quality ng mga kaibigan mo ngayon. Show me your friends and I'll show you your future. Totoo ang isang kasabihan na you are a product of your environment. Ang ating pag-iisip, ugali, pananaw sa buhay at mga bagay na pinaniniwalaan natin ay hinulma ng ating paligid. Ano ba ang common line na maririnig mo sa iyong mga magulang pagdating sa pera? How about yung mga kaibigan mo? Paano ba sila mag-handle ng pera? Kung meron kang sagot sa ganitong katanungan, marahil ay ganyan ka rin. Dahil hindi lang virus o sakit ang nakakahawa, pati rin mindset. Ang pagkakaroon ng mayayaman na kaibigan ay isa sa mga susi mo sa tagumpay. Nababahagi nila ang mga kaalaman na meron sila.
Meron silang solusyon sa bawat problema at higit sa lahat, tinutulak ka nila pataas upang magtagumpay ka rin. Habit number 6. Ang mga mayayaman ay merong long-term thinking. Hindi inaasahan na ang susunod na krisis ay mangyayari ngayong taon. Maraming negosyo na nagsara at mga taong nawalan ng trabaho. Pero alam mo ba kung sino ang handa sa mga ganitong pangyayari? Yung mga tao na merong long-term na pag-iisip. Ito ang isa sa mga common habit ng mga mayayaman. Palagi silang nag-iisip kung ano ba ang mangyayari sa hinaharap upang mapaghandaan nila ito. Ika nga sa isang kasabihan, hope for the best, expect the worst. Ikaw, ano ang plano mo sa susunod na taon? Meron ka bang gustong ma-improve sa quality ng iyong buhay? Alam mo, ang mga mahihirap ay walang pake sa ganitong mga tanong. Palagi lang silang nagtatrabaho at hinahayaan lang nila na maging biktima ng mga pangyayari. Sinabi ng entrepreneur na si Grant Cardone, araw-araw niyang sinusulat ang kanyang goal. Pagkagising niya sa umaga at bago siya matulog sa gabi. Ginagawa niya ito para lagi niyang naaalala ang kanyang target sa panahon na makakaranas siya ng pagsubok. Ginamit niya ang long-term thinking para mag-focus sa goal at hindi sa mga pagkakamali. Kaya mag-set ka rin ng long-term goal ngayon. Goal na gusto mong ma-achieve 5 years from now. Tapos gumawa ka ng system na maghahatid sa iyo patungo sa iyong goal. Habit number 7. Ang mga mayayaman ay persistent. Lahat ng tao ay nakakaranas ng mga matinding pagsubok sa buhay. Yung iba sumusuko, yung iba naman ay nagpapatuloy. Pero number 1 attitude talaga ng mga matagumpay na tao, sila ay persistent. Kahit ilang ulit man silang mabagsak o madapa, patuloy pa rin silang bumabangon upang tuparin kung anuman ang kanilang goal. Naniniwala sila na palagi mong makukuha kung anuman ang willing mong ipaglaban. Sa totoong buhay, hindi yung mga matatalino at mga talented ang nagtatagumpay, kundi yung mga tao na merong persistence. Sabihin na natin na hindi talaga si Mark Zuckerberg ang unang nakaisip sa konsepto ng Facebook, pero dahil meron siyang persistence, siya pa rin ang nagtatagumpay sa huli. Ganon din sa kaso ng founder ng McDonald's na si Ray Kroc. Tagabenta lang siya ng milkshake machine noon bago niya nakilala ang una at tunay na nagmamay-ari ng McDo. Mahusay ang sinimula ng McDonald Brothers pero mas pinili lang nila na mananatiling maliit ang negosyo. Habang si Ray Kroc naman ay merong pananaw na ang McDonald's ay pwedeng palakihin. Kaya hindi nagtagal, nalipat ang negosyo sa kanyang pangalan. Sa huli, siya ang nagtagumpay dahil meron siyang persistence. Kung sinubok ka man ng panahon ngayon, huwag kang madismaya. Magpatuloy ka lang at tuparin mo ang iyong mga pangarap. Sana ay nagdagdagan ang iyong kaalaman ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.